Dating kinatatakutan noon, dinadayo na ngayon. Halina't bisitahin ang Siquijor. Ika'y magayuma sa kanyang likas na ganda. Isang isla na dating inuugnay sa Hiwaga at Salamangka, ngunit ngayon ay kilala na bilang tahanan ng katahimikan, kasaysayan at mga tanawing tunay na iyong magigiliwan. Mula sa Dumaguete Airport, dumiretso kami ng Dumaguete Port kung saan makabibili ng tiket para makasakay ng ferry patungong Siquijor. Day tour lang kami kaya kailangan namin magmadali kaya fast craft ang napili namin na umaabot lamang ang biyahe ng 1 oras. Matapos ang paghihintay at inspection, diretso na agad sa ferry patungong isla. Pagdaong pa lamang sa isla ng Siquijor, bubungad agad sa iyo ang malinis na dalampasigan, tanda ng kalinisan at kagandahan ng buong probinsya. Dahil naghahabol kami ng oras, minabuti na lang namin ang magrenta ng motorsiklo para sa buong araw. Mura na, mabilis pa. Dito lang yan matatagpuan mismo sa labas ng seaport. May iba't ibang uri ng motorsiklo na pwede mong pagpipilian dito. Ang presyo, depende sa napili mo. Magkano yan? 350? 24 hours. May map doon. Pipicture na lang. Meron pala sila ditong mapa ng buong isla kung saan nakalagay yung mga major tourist attraction. Okay na? Tara, let's go! Sorry. Ilang metro lang mula sa daungan, makikita mo na ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas na itinayo pa noong 1783, panahon ng mga Espanyol, ang St. Francis of Assisi Church. Dahil sa pagiging prominente nito, ang St. Francis of Assisi Church ay mas kilala ng mga lokal bilang Siquijor Church. At alam nyo ba na noong una ay yari lamang ito sa Nipa? Noong 1795, sinimulan ang mas formal na pagtatayo ng simbahan gamit ang batong korales bilang pangunahing materyales. Natapos ang konstruksyon noong 1831. Simple lang ang disenyo pero may kakaibang kabanalan ng loob. Parang hinihila ka nitong magbagal, huminga at magmuni-muni. Hindi ito engrande pero totoo at payapa. Dito mo mararamdaman na ang Siquijor ay hindi lamang tungkol sa hiwaga, kundi pati na sa malalim na pananampalataya at katahimikan na bihira na sa modernong panahon. Mula sa St. Francis Church, narating namin sa loob ng humigit kumulang 1 oras ang susunod sa aming listahan. Bayan ng Lasig kung saan matatagpuan ang sikat na Lasig Convent. Ang istruktura ay may sukat na humigit kumulang 42 by 38 meters. Ang unang palapag ay gawa sa batong korales, habang ikalawang palapag naman ay yari sa matitigas na kahoy, suportado ng timber at iron framework, isang disenyo na karaniwan noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Noong una, nagsilbi itong tirahan ng mga paring Recollect na nangangasiwa sa Lasig Church at sa mga karatigbayan. Sa kasalukuyan, ang Lasig Convent ay ginagamit bilang Siquijor Heritage Museum, kung saan makikita ang mga orihinal na religious artifacts tulad ng mga lumang diary ng pare, ribulto, kampana, mass robe at iba pang kagamitang simbahan mula noong 19th century. Dahil sa makasaysayang halaga nito, kinilala ang Lasig Convent bilang isang National Historical Landmark at isa sa pinakamahalagang pamana ng kasaysayan ng Siquijor. Sa harap lang ng Lasig Convent ay ang San Isidro Labrador Church o kilala din sa tawag na Lasig Church. Ang Lasig Church ay isang makasaysayang Roman Catholic Church dito sa Siquijor. Ayon sa opisyal na kasaysayan ng Lasig, ang simbahan ay tinayo noong 1884 at na-preserve ito mula noon. Ang istruktura ay gawa sa coral stone walls at may hardwood flooring na ipinagmamalaki dahil sa tibay ng craftsmanship ng mga lokal na artisan noong panahon ng kolonyalismo. Ang Lasig Church ay isa sa pangunahing heritage structures ng isla at parehong idineklara bilang National Historical Landmark at National Cultural Treasure dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan
arkitektura at pananampalatayang Katoliko ng rehiyon. Tanghali na, kaya dumiretso na kami sa Old Enchanted Balete Tree and Fish Spa para mananghalian. Siyempre, hindi pwedeng palampasing subukan ang kanilang relaxing fish spa dito sa halagang 20 pesos lamang ang bawat isa. Ang Old Enchanted Balete Tree ay isang malaking balete tree na matatagpuan dito pa rin sa bayan ng Lassi at isa sa mga kilalang natural attractions ng isla. Ito ay tinatayang 400 taong gulang na kaya't itinuturing ito bilang isa sa pinakalumang balete tree sa lalawigan. Sa ilalim ng puno ay mayroong natural spring na umaagos patungo sa isang maliit na pool na puno ng maliliit at malalaking isda. Maraming bisita ang naglalagay ng kanilang mga paa sa pool at pinapayagang kainin o tanggalin ng mga isda ang patay na balat sa paa kaya't nagiging isang natural fish spa experience ito. Bukod sa natural spring at fish spa, ang Balete Tree ay nauugnay rin sa mga lokal na alamat at paniniwala tungkol sa hiwaga o engkantong nilalang. Bagaman ang mga ito ay bahagi ng folklore at hindi opisyal na documented historical fact. Nang makaipon ng lakas at makapag-relax, sunod naman namin tinungo ang ilan sa mga waterfalls dito sa isla. Una, ang Cambugsayan Waterfalls. Ito ay isang natural falls na matatagpuan sa timog na bahagi ng isla ng Siquijor. Hindi ito kasing sikat ng ibang falls dito sa isla, kaya't mas kaunti ang bumibisita at mas tahimik ang paligid. Kailangan ng maiksing lakad pababa para marating ang falls at kailangan may baon kayong tsinelas at shorts para ready kayong mabasa. Malinaw at malamig ang tubig kaya paborito ito ng mga naghahanap ng preskong pahingahan pagkatapos ng island tour. Merong simpleng bamboo platform na minsan ginagamit ng mga bisita bilang jumping point papunta sa pool. Dahil hindi ito masyadong develop, mas ramdam dito ang natural at tahimik na atmosphere ng Siquijor. Ang Cambugsayan Waterfalls ay magandang alternatibo para sa mga gustong umiwas sa mataong tourist spots at mas pahalagahan ang kalikasan. Sunod naman namin pinuntahan ang pinakasikat na sigurong waterfalls dito sa Siquijor, ang Cambugahay Waterfalls. Ihanda ang mga tuhod dahil malalim-lalim ang kailangang babain bago marating ang falls, ngunit sulit naman pagdating sa baba. Ang Cambugahay Waterfalls ay isang iconic na natural attraction dito sa isla. Kilala ito bilang isang multi-tiered waterfall na may turquoise at malinaw na tubig at napaliligiran ng luntiang tropikal na kagubatan. Kapag sinabing multi-tiered, hindi lang isa, kundi dalawa o higit pang hagdan-hagdan kung saan bumabagsak ang tubig ilog. Enjoy na enjoy sa paliligo ang mga turista dito na pwede pang tumalon-talon gamit ang rope swing, isang lokal na gawa kung saan pwedeng mag-swing at tumalon papunta sa pool. May mga bamboo raft din na pwedeng sakyan para magpa-picture at lumangoy direkta sa ilalim ng falls. At alam nyo ba na dito pala matatagpuan ang ferry walk na pinauso ng aktres na si Ann Curtis? Dahil sa nag-viral na video na yon, naging sikat itong spot ng falls na kung saan pwede kang maglakad ala ferry sa gitna ng malinaw na tubig habang nakalambitin sa lubid na nakatali naman sa puno. Cambugahay Falls ay paboritong stop ng mga Siquijor tours dahil sa kombinasyon ng natural beauty, swimming spot at light adventure experience. Perfect para sa mga nag-e-explore ng isla. Bago matapos ang araw at bumalik ng Dumaguete, kailangan madaanan muna namin ang pinakamagandang dalampasigan dito sa isla, ang Paliton Beach. Nakikita ninyo mayroon ng mga fence, dati wala yan. O nabili na siguro yung property na yan. Ba't ganun pa man? Ganun pa rin kaganda yung dagat. Malinaw. Panayad.
Paliton Beach ay matatagpuan sa bayan ng San Juan at isa ito sa pinakakilalang public beaches ng isla. Ito ay nasa tabi lamang ng pangunahing kalsada kaya madaling puntahan at may maliit lamang na environmental fee. Kilala ang lugar sa pino at maputing buhangin, malinaw na tubig at banayad na alon, kaya paborito ito ng mga lokal at turista. Dahil sa natural na kurba ng bay at sa mga punong nakapalibot dito, nagiging tahimik at presko ang paligid, lalo na kapag umaga at hapon. Isa sa mga madalas gawin ng mga bisita dito ay ang paglangoy at panonood ng sunset. May mga swing na inilalagay ang mga lokal dito, madalas ginagamit para sa larawan at video content. Kaya hindi natin pwedeng palampasin, sinubukan natin ito. Mula sa makasaysayang simbahan at convent ng Lassie hanggang sa preskong talon at tahimik na dalampasigan ng Paliton Beach, makikita na ang isla ay higit pa sa mga kwento ng hiwaga. Isa itong lugar na mayaman sa kasaysayan, kultura at likas na ganda. Ang Siquijor ay hindi kailangang magpanggap para humanga ka. Sapat na ang kanyang katahimikan, kalikasan at kagandahan para ikay magayuma.